With all of heaven, we are singing. Bright and morning star, your eyes blaze like fire, shining like the sun. You're our one desire. Bright and morning star, bright and morning star. Your eyes blaze like fire, shining like the sun. You're our one desire. Hallelujah. Lover of my soul. Hallelujah. With all of heavens, we are singing hallelujah. Lover of my soul, hallelujah. Oh, hallelujah. With all of heavens, we are singing. With all of heaven, with all of heavens, we are singing. With all of heavens, we are singing. With all of heavens, we are singing. With all of heavens, we are
sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this.
could not hold you down. And so we will never be held down by this. Oh, thank you, Lord, you have seated us. You have seated us, oh God, in a heavenly place. Thank you, Lord, we can reign with you. Thank you, Lord, for the life you have given us, oh God. Thank you, Lord, for giving us a life to live for you, Lord, a life to live for you, God. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, oh Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, oh Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, oh Jesus. Oh, you
your name. Oh, worthy is your name. Oh, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Oh, God, you're worthy. God, you're worthy of our every step. God, you are worthy of every breath. God, you are worthy of every song. God, you are worthy of every sacrifices. God, you are worthy of our debts, oh God. Worthy, Lord. Oh, you are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. And my soul sings, hallelujah to the Lamb of God. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. Sing majesty, oh majesty, majesty. Worthy are you, Lord. Majesty, oh majesty, majesty. Jesus, Lamb of God. Majesty, oh majesty, majesty. Holy are you, Lord. Holy, oh holy are you, Lord. Holy, oh holy are you, Lord. Oh, and holy are you, Lord. Holy Lord, and holy are you, Lord. Oh, you are holy, God. Oh, thank you, Lord, you made us holy. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. We can freely come to you. Thank you, by the blood of Jesus. We can come to you, Father. Thank you, Lord, for what you've done.
Here is our hearts lifted up, Lord. Here's our hearts lifted up to you. We worship you, Holy God, in this place. We love you, Lord. We honor you, Lord. Thank you, Lord, for continuously, Lord. Thank you for we will have an encounter with you once again as we read your word, of God. As we sit down in your presence, Lord. Thank you, Lord. We glorify your holy name. We honor you, Lord. And we stand in awe of your presence, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's give our clap to the Lord. He deserves our hands, our hearts, our love. Magandang gabi po. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I will not waste the privilege that God has given me to be part of His kingdom. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you, Lord, for calling us. Thank you, Lord, for choosing us to be part of your kingdom. Amen. Amen. Kaya po ako nandito sa unahan para magpagamit sa Panginoon upang ihatid ang kanyang mensahe sa atin ngayong gabi. Amen. Thank you, Lord. It is God who will speak. It is by the power of the Holy Spirit I am standing in this place. It is by the grace of God why I am here. And it's also by the grace of God why you are there, sitting down and listening and hearing the voice of God. Amen. Amen po. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sige. Let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Abba, Father in heaven, we thank you for your presence right now in our midst. Thank you, Lord, for a very powerful presence of yours in this place right now. Thank you, God, for the gift of communion. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are here to commune sa pinakahalangkaw na being. And it is possible for us to commune with the highest being because we are born again. We are a new creation. We are a spiritual man. We are born in the Spirit. We are born with your word. That's why it is possible for us to commune with the highest being. We are possible. It is able for us to commune with the Spirit because we are no longer an ordinary man. We are a spiritual man. Everybody that is in this place are spiritual men. In the name of Jesus, by the blood of Jesus. Thank you, God. Thank you, God. We forget about our humanity. We focus on our divinity. God, thank you, Lord. We are divine. We are divine creatures. We are divine being. We forget about being natural. We forget about being ordinary. In the mighty name of Jesus Christ. Right now, we are conscious that we are divine. We are conscious that we are a spirit living in a body.
engaged with the spiritual activities. Be engaged with the spiritual activities right now in the name of Jesus Christ. Yes, we are here in this world, but we are not of this world. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for your life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for giving up your life for us. All of this, Lord, are possible only because of your name. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for the gift of righteousness. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Ang kausap ko po ngayon ay mga espiritu. Amen. Thank you. Thank you. So, ako po ay naatasan na mag-facilitate ang Diyos. Ang Diyos dahil nung kami ay tinatawag na kung sino daw yung mag-preach or mag-share, wala namang sinabi yung pastor na pangalan. Wala naman siyang tinawag. Wala naman siyang sinabi, oh, Tan, ikaw ang mag-preach. Oh, Rosa, ikaw ang mag-preach sa araw kaning aldaw. Walang ganon. Walang sinabi yung pastor na ganon. Ang sabi lang, hindi siya mag-preach. Hindi daw siya mag-preach ngayong week. At sabi niya, kung sino daw yung kinakausap ni Lord. Kung sino daw yung kinakabahan. Eh, nagkataon, nung araw na yon, ay, kinabahan ako. Intiro patay naghirinan sa kamot ko. Intirong nagruluwas so linda ko kung ano sa nagruluwas. Thank you, Lord. And praise God, by the grace of God, nakapag-say yes ako, nagtaas ako ng kamot. Amen. Di mo pati ni Masa diring taas. Tama yung marinig free will. So nagtaas ako ng kamot, I decide, I jive in duman sa mandate ni Lord sa kuya, duman sa instruction ni Holy Spirit sa kuya. Kaya ako po ay nandito ngayon. Wala pong ibang nag-atas sa akin, kundi ang Diyos. Amen? Thank you, Lord. So ngayon pong gabi, tayo ay mananalangin. Amen? Dahil ito ay prayer meeting. Pero bago tayo manalangin, makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, ngayon po, ang gustong pag-usapan natin, ang gusto ng Diyos na pag-usapan natin, ay patungkol sa pagiging parte ng kanyang kaharian. Amen? Being part of His kingdom. Amen? Sino po dito yung mga Pilipino? Ay, wala. Walang mga Pilipino. Sino dito yung mga Amerikano? Wala din. Thank you, Lord. Praise the Lord, alam niyo na taga-heaven kayo. Wala nang tumaas ng kamay nung tinanong na sino mga Pilipino. Ako Pilipino. Ako po, Pilipino ako. Wala nang iba, ako lang. Ha? Ako na din. Ako Pilipino ako. Kasi hindi naman ako insane. Sabi ng lola ko, meron daw kaming lahing insane. Pero Pilipino ako. Pilipino pa rin ako. Amen. So ako lang talaga yung Pilipino. Tawa lang kami. Yeah, so mga Pilipino tayo. So ang tawag doon sa pagiging Pilipino or pagiging Chinese, pagiging Amerikano, ang tawag doon ay nationality. Yan. Nationality. At kung ikaw ay kabilang sa isang institusyon or bansa or grupo, ikaw ay yung tinatawag na meron kang citizenship. Amen? Meron kang citizenship. So ako ay Filipino citizen. Amen?
So, ngayon, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, ano nga yung pinag-usapan natin ngayon? Citizenship. Being part of the kingdom of God and itong pagiging citizen of heaven. Amen. Ang nakalaatig din na title ko sa preaching ko, bako lang being citizen of heaven, kundi being a concerned citizen of heaven. Sabihin daw po. Sabihin daw. Being a concerned citizen of heaven. Yan naman, sabihin mo, I am. Sige lang. Pag sinabing concern, ibig sabihin may pakialam. Amen? Hindi lang yung sinasabi mo, I am a citizen of heaven. Tapos, wala. Ano lang, nasabi ko lang na citizen of heaven kasi yun yung tinuro, yun yung sinabi, yun yung napakinggan ko. Diba? Pero dapat pala, malaman natin na being a citizen of heaven ay meron yung merong kaakibat na gawain or tungkulin. Amen? Amen? So, ngayon, yun po yung pag-uusapan natin. Being a concerned citizen of heaven. Ulitin nga po natin, let's declare it right now. I am a concerned citizen of heaven. So, living as a citizen of heaven, here in this world, meron tayong mga gampanin. Amen. Meron akong gampanin. So, sa 1 Timothy, sa Philippians 3:20, sinabi doon, but our citizenship is in heaven, and from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin po noon ay, we are a temporary residents of this world. Pero, eternal citizen of heaven. Amen? God has called us to live in this world with a mission. Yan. Dahil lang kita nabuhay. Sabi ni Teacher Rose nung nakaraang Wednesday, isang patunay na may plano ang Diyos sa buhay mo or may purpose ka, may purpose ang buhay mo ay yung pagiging present mo dito sa mundo. Amen. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung specific na purpose or ano ba yung mission, ano ba yung isa sa mission natin kung bakit tayo nandito sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Amen. So God has called us to live in this world with a mission. Amen po. Number 1, to bring light para magbigay ng liwanag at magbigay ng kapayapaan at magbigay ng restoration. Amen? Magbigay ng restoration. Amen po. So, dati kasi, parati ko yung sinasabi sa sarili, parati kong dinideclare, I am a citizen of heaven. I keep on declaring that, na bako akong taga dito sa kinabaan, kundi taga langit ako, arugaan. Pero, habang dideclare ko sa sarili ko, naiintindihan ko na pagiging citizen of heaven is itong ipag-engage or pakikipagsama sa takbuhin or sa flow kang kinag-anay. Kasi ang sabi kang tatarakan kang Diyos, ang nakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. So ano pala ibig sabihin yung kanto, Lord? Dapat kaaway ko din ang mundo? Pinaintindi sa kuya ni Lord na
it doesn't mean na we are not of this world. Mayo na kitang pakialam dito sa kinabaan. Amen? Correction ito ni Lord sa kuya. Na, porket sinasabi tang tagalangit kita, we are a citizen of heaven. Tuwagang, naning itong, praise the Lord, I am a citizen of heaven. Tapos, mayroon ng garong ning kamo taga-mundo, ako taga-langit. Ako, May distinction. kabilang ako sa pamilya kan Diyos. Tapos kamo ning mga taga-mundo. Dako punta ang sa dirita minsan. Minsan sa pagtaramta, minsan sa mga paghirota, nahihilingan kapag nakikipag fellowship kita sa mga kabarkada sa luwas. Ako kaya, nahihiling ko sa diri ko minsan, may araw kaan, na garong itong unknowingly, garong ang perception ko sa mga kaibahan ko na pagka-worldly, araw kaan. Nga araw ka yan. So, iyan ang point na lalaag ni Lord sa kuya. Ngunya na, yes, I am a citizen of heaven. Sinasabi sa kuya ni Lord, citizen of heaven ka, but it doesn't mean mayo ka ng pakialam sa kinabaan. We are called to engage here in this world as a priest and a king. Because being a citizen of heaven, being a part of the kingdom of heaven, diba sa 1 Peter 2:9, sabi tuman na, we are a royal priest. Itong a holy nation. Amen? Duman sa Revelation 1:6, yata ito. Itong verse na tigsasabi, kingdom of priests. Itong verse na ito, may pinaintindi sa kuya duman si Lord na kang binasa ko kaya ito sa Tagalog, mas naintindihan ko na pag sinabi pa lang kingdom of priests, ibig sabihin kahalian kang mga padi. So ibig sabihin, pag kahalian, igwaning mga hadi. Pero kita kahadian kang mga padi. Kaya sinabi, padi na hadi. Amen? So yun ito naintindihan ko duman. Kingdom of priest. Kaya, di ba, we belong to the citizen of heaven. We belong to the kingdom of God. And so, as a kingdom of God, we are as a part of the kingdom of God, we are a priest and a king. Amen? Let's say it. Amen. Praise the Lord. We are a king and a priest. As part of the kingdom of heaven, as a citizen of heaven, I am a king and a priest. Amen. Now, pag sinabing priest, anong ibig sabihin? Pag sinabing priest, ano ang characteristic, ano ang gibuhon, ano ang trabaho ng pagiging priest? And a lot of times, couple of times, we've been hearing here in this pulpit na pag sinabing padi, ang inat na trabaho ng padi ay ano nga po? Mag-minister sa Diyos. Mga J. Amen? Amen. And so, di na kita marayo pa. As a priest, mayo man ibang trabaho kundi ang mga J. Amen? So, priests are intercessors who stand in the gap. Amen? Ngunyan dagdagan ta. As a priest, I am an intercessor who stand in the gap for the world. Amen? For the people. Para sa mga tao. Araw ni Jesus, siya ang naging mediator ta. Kaya kita nakapasiring sa Ama. Kaya, restoration ang mission ta. It's because
ang tao, i-restore ta ang relasyon inda sa Diyos. Kita, nasabutan ta na kaya kita nakabalik sa Diyos, kaya na-restore ang relasyon ta sa Diyos, it's because may namagitan sa tuya. And it is Jesus Christ. Amen? Amen. And now, nakitayao na sa Diyos, iyo nakita ini. We are now one of the mediator. Kasi si Jesus ang high priest and we are priests. Amen? Amen. So ano nga ni? As a priest, intercessors who stand in the gap for the people, for the world. Amen? Ano naman pag king? Pag king naman, exercising dominion by making just decisions. Ano da? Pag-exercise o paggamit ng kapangyarihan, ng authority, pag-rule, pag-gibo ng desisyon. Amen po? Pag-gibo ng desisyon, bako lang basta desisyon, kundi just decision. Pag sinabing just decision, may justice, may katarungan, mayong kinikilingan. Amen? Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Nakatutok ako bilang padi 24 oras. Amen? Amen? Thank you, Lord. So, we make just decisions na nagre-reflect sa value kang kingdom kang Diyos. Siyempre, ang desisyon na gigibuhon ta, itong mga values na halik kay Lord. Bako itong mga desisyon na halik sa kinabaan. Kasi kung tagamundo ka, ang desisyon na i-decide ta is suhali sa kinabaan. Pero dahil we are a citizen of heaven, yang gigibuhon tang decision is itong nagpapahiling kang value kang Diyos, kang character ni Lord. Amen? Yan ang desisyon na gigibuhon ta. Amen po? Amen. Yan ang desisyon na gigibuhon mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, let's open our Bible in 1 Peter 2, verses 1 to 7. First Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Sige po. Sabay-sabay po kitang magbasa kang tataramon kang Diyos in 1, 2, 3, go! I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world, and at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I'm not exaggerating, just telling the truth. I'm not exaggerating, I'm just telling the truth. Amen? Sabi ni Pablo, sabi ni Apostle Pablo, ano po, na mga tugang, sinasabi ko sa inyo, pinapakulayan ko kamo, I urge you. Ano daan? Pray for all people. Amen? Yan
Yan ang sabi kang tataramon kang Diyos. Pangadjion ipangadji ta ang mga tao. Kaya kung yan, ang gigibuon ta, papangadjion ta ang mga tao. Amen? Amen. Thank you, Lord. As we hear your word, Panginoon, salamat, Lord, it pierces through our spirit. In the name of Jesus. So, yan. Prayer is an act of citizenship and a demonstration of our spiritual authority. Amen? Ano da? Ang pangadji, ang pagpapangadji, iyo po ini ang act or hero nagpapahiling na citizen kang heaven. Yan. Practice, value, character, pero kultura. Yan. Kung sinasabi mong citizen of heaven, ang prayer pala, gibo ko palaan. Amen? Sa kuya palaan na gibuhon ang pagpapangadji. Amen? Demonstration palaan kang spiritual authority na tinao sa tuyan ni Lord. Kaya kasubago habang nagpipray kita, you didn't want heaven without us. Yes, Lord. Salamat, Lord, talaga. Dahil mo, Lord, ginusto na mayo kami sa imo. Amen? Kaya talaga, Lord, tapos dito, nagkakanta ko to, tapos biglang, Lord, hindi ko, Lord, sasayamon. I will not waste itong privilege. What a privilege to be part of your kingdom. Amen? Kaya, Lord, yaon ako titingnan yan para magpagamit, para mangadji. Amen. Amen? Amen. So, we're gonna pray for the people. Amen po? Amen. It's a demonstration of our spiritual authority and prayer. Amen? Yes, sir. Yan. Inina. Bilang sarong priest and king. Sabihin mo daw, I am not a passive spectators. Ibig sabihin po, bako akong taga-hiling sana. Bako akong taga-dalan sana. Yes, sir. Nanahiling ko na sa kapalibutan ko kung ano-ano nangyayari, tigdadalan-dalan ko sana. Nahiling ko sa kapalibutan ko, may mga balita na nagkakalat na virus, pero tigdadalan-dalan ko sana. Nahiling ko sa kapalibutan ko, so kariribukan, pag-abot sa politika, pero tigdadalan-dalan ko sana. Ay, hindi sana kami, mga born again kami, hindi kami nakikiayon sa mga urulayan na pangmundo. Bako! Amen? We are not passive spectators. Bao kitang mga paradalan sana. May pakiaram kita. Amen? May pakiaram ako. I am a participator. Amen? Sabihin ta, I am not a passive spectator. I am not a passive spectator, But actively but actively engaging engaging in the battle. in the battle. Yan. May ralabanana. Amen? Kang nakaaging Wednesday, sabi ni Teacher Rose, we are not, part-timers Christian. Part-timer Christians. Part-time Christian. We are not part-time Christians. Amen? And, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers and principalities of this world. Ang weapon na gamit ta is itong weapon na hali kay Lord. Amen? And so, as we fight, we engage actively sa battle because we are a king and we are a priest. Amen? Amen. Thank you, Lord. So, yan. Ephesians 6:12. Yun na ito. So, sabi ko, but for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the cosmic powers
over this present darkness against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So ang kalaban ta, ang nilalabanan ta ay itong mga present darkness. Ano ba yun mga kanikluman na nahihilig mo ngunyan? May nahihilig ka bang kanikluman ngunyan sa kinabaan, mga nangyayari? Di ba kadakol? Amen? Sa chance sa runtang mga kung anoan. Amen? Okay, so yeah. We acknowledge itong mga social issues. Ano po nito ang social issues? Pag sinabing social issues, araw kang kahirapan, araw kang inequality, itong mga dahil pantay-pantay na ano pa? Dahil pantay-pantay na pagtrato sa mga tao. Amen? So, yan. At yan, sarot na po yan. Pero yan eh. Ngunyan, tiga-acknowledge na yan, poverty, yung corruption, injustice, mga bahong makatarungan na nangyayari sa kinabaan, itong mga nahihiling ta, gabos po iyan. Payo man ibang pinanggalingan, kundi ang spiritual darkness. And mayong ibang inapon ang Diyos na makilaban dyan. Bako ang presidente, bako ang kung si Isay Paman, nayaon sa pwesto. Bako si Darna, bako si Superman. Kundi ang mga inapon kang Diyos na hadi asin padi. Amen? Isa ito. Ako ito. Ako ito. Ako ito. Ako ito. Amen? Ika ito, Kuya TJ. Ika ito. Amen. Thank you, Lord. So, yan, as a citizen of heaven, we have been given the power and authority to fight these forces. Tinawaan na palang kita ng kapangyarihan, ng authority, ng power. Amen? Kasi dahil man masabi si Pablo Duman, dahil man siya masabi, I urge you to pray for all people. Kung di kita natawan na ng kapangyarihan, inapod ka pang hadi, inapod ka pang padi. Kung mayo kang kapangyarihan. Amen? Kaya we have the power. We have been given the authority. We have been given the power. It's time for us to exercise our power. It's time for us to exercise our authority. Amen? Amen. Thank you, Lord. So yan. Nag-engage kita sa araw kaning pagtitipon. It's not only for ourselves anymore, but to pray for other people. Amen? And tigdi-declare ta ang katotohanan kang Diyos sa satuyang bansa mismo. Amen? And speaking against the enemy's plan in spiritual realms. Amen po? Tiga tigkukontrata. Pinapahiling sa tuya kang Diyos kung ano ang mga bagay na ining mga problema para kontrahon. Para dalanon sana. Amen? Nakakailit kang kahirapan. Nag-search ako kung sa Pilipinas, pira ba ang percentage kang mga mahihirap? Ang nahiling kong latest na percentage kang mga mahihirap sa Pilipinas is 15.5%. Hali sa Philippine Statistic Authority. Ang mga, 17.5 billion yata, million, 17.5 billion na mga families ang mahihirap. Tapos nahilig ko itong mga past na mga records. Talagang halangkaw. Nag-abot mga 28%, 28%, tapos nagbaba, tapos biglang nagbaba. Kadakol ng mga politikong nagpapangako na ang gusto nilang mangyari, maging 0%, mawara talaga ang kahirapan. Pero, magiging posible sana yan kung may maninindugan na hadi asin padi kang Diyos para intirong mawara ang kahirapan natin sa Pilipinas. Hindi sa tuyang bansa. Amen?
Kaya, pag may mga politiko na nagpapangako, minsan na inutpak kami. Ano sa naan? Arukaan. Kung iyo, hadi ka baga, padi ka baga. Bay mo pag-isala duman. Amen? Gibuhon mo man sa trabaho mo, gibuhon ta sa trabaho ta. Amen? Amen. Dapat nga nila pinapangadjita ito. So areng so mga yaon da sa katungkulan, so mga nasa authority, mga hadi. Amen? Yan ang trabaho kang padi. Ipangadji, kung mayo ka, kung ika, hadi, padi, tapos mayo ka sa posisyon, okay lang. Sinda ang ipangadji ta. Amen po. So yan. Tapos, sa 2 Corinthians 10:4, the weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So, ang weapon na sa tuyang ginagamit ay bako itong weapon na halik sa kinakain. So, halimbawa, kahit kang itong mga may mahihirap, may kahirapan, ibig sabihin, ganun, ay ano pa din dapat yung ibuhon? Dapat ba magi akong pilantropo, magi akong magibo ko ng mga charity, arang-kaan. Pinitaan ibuhon, pero ang pinakaino talagang pangapunan sa tuyang kan Diyos, mga J. Kalabanon ta ang espiritu kang kahirapan. Amen? So yan. Jesus has given us authority to tread on serpents and scorpions. Ang kalaban ta, bako so tao. Bako ang mga tao, kundi ining mga espiritu na ni. And we have the power to trample the works of the enemy. We have the power to trample the enemy. Durug-durugon. Amen? Sa imo ang kikibuhon in prayer as we pray. Amen? Amen. So, yan. So, hello po ta, ini ang tigpapasabi sa kuya ni Lord. Kasi, I had a vision while I was praying. Ang nahiling kong vision, heart. It's a heart. Bago siya itong heart na shape, kundi itong heart, human heart. Human heart. Habang nagtatangs ako, tapos basta nagpipray ako, I'm just communing with the Lord and connecting with God. Pinahiling ito sa kuya ni Lord, itong heart na ito. And itong heart na ito, ang nahiling ko duman is, nagkaiba siya ng kulay. 4 na kulay. Red, blue, white, and yellow. Bayang maniyo. Pero, yan ang nahiling ko. And, nagbibit siya, tug-tug. So, it's alive. Amen? Inapot ko si Lord. Lord, ano yung sabihin ka ito? Pinaintindi sa kuya ni Lord. It is the heart of God beating for the Philippines. Puso kan Diyos. Nagbibit ang puso kan Diyos para sa Pilipinas. Dahil igwang plano ang Diyos sa Pilipinas. Igwang magayuno na plano ang Diyos sa Pilipinas. And haluta take ko ito. Kasi ang puso kan Diyos, as in puso ko, saro sana. Parehas. Kaya itong prayer meeting, one time na prayer meeting, nagsige talaga akong sige kong ibi, I'm crying out for the Philippines. I'm crying out sa kung ano-anong nangyayari sa Pilipinas. Kansarong aldaw, nagpasiring ako duman sa Kumon. Pag duman ko sa Kumon, di ba, Tuesday, EDSA People Power Revolution. Tapos, pag duman ko, igwa kaya ning garunting organized na event duman. Tapos, mga klase ko, nag-spoken poetry siya. Tapos, nag-support ako. Tapos, habang nag-spoken poetry siya, may mga iba pang nag-perform.
Tapos ang mga tigpaparataram ninda, grabe talaga, itong puro pang, panlilibak, puro curse ang sinasabi ninda sa sarong tao. Pero, araw ka nang nadadamog ko, itong sa mga uyit sila sa nangyari sa palibot, mga tipong mga makabayan ng mga tao. Sige tarara, araw kaan. Nasabi ang tigilid ko sinda, na ang heart ko, itong, grabe Lord, really, I really have to pray. I really have for these people. Kasi, they don't know, they maninda aram. Garo ang naging heart ko na, Lord, gusto ko na, itong, sinda, mabuksan man ang isipan ninda na imbis na magparadaram, kakala ninda, nakakabawas ito, nakakasolve ito sa mga nangyayari sa palibot. Pero, hadaw, kasi ang mga tipaparataran ninda, it's a curse against sa sandiritaman sa ng bansa. Dawa na sabihin nindang sa sarong tao ninda ito tinataram, pero it's not. Kasi, basta, ito ang nakukuha ko na naaano sinda, itong nadadaya sinda. They are being deceived by the enemy. And, yun to ang naging laog kang puso ko na ipaglaban in the spirit. Really, inot, ipag-pray ang mga tao na nasa pwesto. Pangalawa, ipag-pray ang mga nagkakahiling ng mga issues sa palibot. Sunod, ipangadya ang mga taong ini. Grabe na, hiling ko duman, may mga naka-t-shirt pa. Anti-araw ka ini club. Araw ka ini club. Grabe, talaga. So, yun po yan. So, kung yan nabangge, ang mga ipapangadjita, yan, inot, poverty and inequality sa Pilipinas. Sunod, corruption sa gobyerno. Sunod, ining mga kabataan. Amen? Amen. Thank you, Lord. I-lead kita ni Lord as we pray. Amen po. Thank you, Lord. Again, let's say, I am a concerned citizen of heaven. Thank you, Jesus. Amen. Let us be reminded, amen, as we pray, we wear the armors of God. Amen. We are wearing the armors of God. Ephesians 6:13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Amen. All the armors of God. We wear all the armors of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus.